Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Marco Romeo. Ang sabi niya ay, anong masasabi ninyo sa NP44? Okay, kahit tayo ay walang model na ganyan sa ngayon, pero titingnan natin kung ano ba ang mga katangian nitong mga baril na NP44 at sino ang gumawa nito. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pag-share at pagla-like ninyo ng ating mga video dahil tayo umabot na sa 45,400 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share. Kaya maraming salamat sa inyo. Gayon din maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues dahil ang ating YouTube channel ang kita ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat lalo na do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan dahil yan ay anak ko na tresurera natin na siyang tumatanggap at binibigay yung inyong mga tulong sa ating mga estudyante. At papasalamatan ko lang si Aljun Dating na nagpadala sa ating GCash number at si Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Maraming salamat sa inyo at hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang mahalaga tayo nakatulong at kung tayo ay madami kahit maliit na halaga ay pag pinagsama malaki rin ang magagawa niyan. Lalo tigit ako nagpapasalamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa kanyang palagiang pagpapadala sa ating mga premier videos. Sir Noli, malaki ang naitulong mo sa ating mga estudyante at nakabili na tayo ng mga gamit nila sa eskwelahan, kaya pagpalain ka ng ating Panginoon. Ngayon din kay Aljun Dating at kay Jubit Francisco, ang Panginoon na lang ang balang gumanti sa inyo mga kabutihan. Sana marami pa tumulad sa inyo na may puso na matulungin. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Marco Romeo. Anong masasabi natin sa NP44? Okay, itong NP44 ay isang caliber 45 na gawa ng Norinco. So, pagka tayo ay bibili ng isang bagay, tingnan muna natin yung history ng gumawa at kung kailan ito nag-umpisa, kung anong yun muna titingnan natin, huwag agad yung product. Kasi importante muna, kumbaga tinitanong mo, kumbaga sa tao, titingnan muna natin yung kanyang pinagmulan. Okay, so itong Norinco ay na-establish noong 1980. At ito ay nag-evolve sa larangan ng paggagawa at pagkukontract ng mga paggagawa ng mga firearms. At ang Norinco is a state-owned enterprise lawfully incorporated in China and operate according to the law. So, yan. Ibig sabihin, legal. Okay. Legal ang Norinco. Kasi may nagtatanong sa atin, yan po ba ay paltik? Yan po ba hindi? Legal po yan. Nag-ooperate according sa batas. Ang sabi dito. Okay, Norinco is a state-owned enterprises. Okay, ha? So yan ang at pagka minsan mayroong mga tao na allergy sa made in China. Pero hindi naman lahat dahil ang China meron niyang mga pag gumawa kasi ang China, merong high-end rin sila at meron din silang mga pangmasa. Kaya yan ang mga isang ng China, yan ang mga technique ng kanilang mga produkto. Meron silang mga mamahalin at merong actually ngayon halos ng mga mabibili natin made in China eh. Meron nga nagbiro eh. Ang nakalagay daw sa Bible ay in the beginning God created the heaven and the earth. The rest is made in China. Yun ang biro ngayon eh. Mantakin ninyo ha. Halos lahat na made in China na. Kahit anong basa, kahit dito, ang daming made in China. So, minsan iniis mo lang natin pero habang sa tumatagal nagiging popular na mga made in China. So wala naman tayong dyan. Tingnan natin ang mga yari ng NP44.
So, meron ako ditong nakita sa aking research na apat na ano. Ito, papakita ko na sa inyo. Apat na meron silang custom. Papakita ko na lang sa inyo dito. Dahil nag-research na lang tayo eh. Ito. Ito yung mga gawa nila. Ito yung kanilang custom. Meron din silang Meron silang Norinco 44 Trophy Custom. Meron din silang NP 44 Pistol Gantic Philippines. Ito, yung Gantic Philippines nila. Yan. Meron silang Norinco 1911 A1 High Cap. Okay. Ito yung high cap nila. At meron silang Norinco NP 1911 High Cap Lock, Stock and Barrel. So ito yung kanilang mga modelo ng NP44. So yan, makakapamili kayo dyan kung anong gusto ninyo. At titingnan pa natin kung mga ano ang katangian nitong mga baril na to. Kung bakit ito ay... At itong baril na ito ay masabi natin na pangmasa o tawagin natin budget meal. Dahil ito ay hindi ganong kamahalan kumpara natin sa ibang mga high cap. High cap kasi ito eh. Ang sabi dito ay the Norinco NP44 45 caliber pistol delivers the classic power of the 44 caliber in reliable and affordable package. Yun nga eh. Mura, affordable package ito. This handgun is popular choice for target. Okay. Yung kung mga mag-uumpisa sa pag-target shooting o practical shooting, ito yung mga affordable na affordable na produkto. At ang sabi pa ay ano pa ang sabi sa Norinco? Ito ay Norinco 1911 High Cap NP44. At ang barrel nito ay 1.27 barrel, 14 rounds. Standard ang barrel, 5 inches ito. 127 barrel. Ito. One 1.27 barrel ito. 1.27 barrel. 5 inches ang barrel. Ang magazine niya ay 14 round, 14 plus 1. At ito ay tumitimbang lamang ng 4.5 100 1,200 grams. Nasa ano lang ito? 1.4 kilo ang timbang nito. So, yun lang At ito ay may multiple safety. Ano ibig sabihin ng may multiple safety? Ito ay may safety grip, may thumb safety, at meron din itong firing pin safety block. Ano ibig sabihin ng firing pin safety block? Kahit pumalo yung hammer, kung hindi nakapress ang inyong kamay sa trigger, ay ang firing pin ay hindi magpo-forward. Hindi tatama kahit pa may chamber load, hindi tatama sa primary firing pin. Kasi meron siyang safety block. Ito ay napaliwanag ko na sa mga nakaraan natin video kung ano yan. So, kung mabagsak man yung baril, pumalo yung hammer, safety yung firing pin dahil hindi siya magpo-forward. Meron siyang safety block. So, yan parang kaganda niyan. Ito ay kinopya sa mga Colt Series 80. Yan yung ang ano niyan, yung kanyang safety block. So yung iba kasi yung iba naka-floating lang yung kanilang firing pin, floating lang. Once na pumalo yung hammer mo, mabagsak yan, aksidenteng nag-release yung yung kanyang nag-disengage yung kanyang sear sa hammer, puputok kung may chamber load. Ito may safety block. Ito ang isang kagandahan nito. Kaya kumbaga ito ay pagdating sa safety,
ay isa na sa pinakang safe. Dahil tatlo na ang safety niya eh. Safety grip, may safety grip, may thumb safety, manual safety, meron pang firing pin safety block. So napaka-safe nito. Kumbaga ginawa na itong modern. Okay, ang sabi pa dito ay sa ating research ay the NP44 wasn't faithful to the original Browning design. Of course, it had an extended slide release. Hindi na, kumbaga ito ay marami ng modification ito. Yung kanyang slide release, yung slide stop niya extended na. So napakaganda na. Wala tayong baril dito. Papakita ko lang sa inyo. Kahit wala tayo ditong Ito yung kanyang magazine release. Hindi naman ito, sample lang ito. Extended na to. So madali mo nang kumbaga abot na ng kamay mo. At ang sabi niya, at yung kanyang thumb safety ay ambidextrous na, left and right na. So kumbaga ito yung modification ng nito, ang kinalabsan nito. Hindi na siya talagang yung Browning design. Alam naman natin yung standard na Browning design, marami na ang naidagdag yan. So isa na yan, ambidextrous safety lever, full length na. At saka ang kagandahan pa nito, yung kanyang trigger ay mapagkakatiwalaan ninyo. Maganda yung trigger niya, yung trigger pull niya. Sabi ay crisp and decisive. Ibig sabihin nung ay maganda na yung kanyang trigger pull. Pero ito ay may 5 pounds standard. Ang standard ng kanyang ay 5 pounds pa rin yung kanyang trigger weight. So ayan, yun naman ay na-enhance naman yan ng mga gunsmith at naituro ko na rin sa inyo yan kung paano palambutin yan. So yan ang kanyang isa pang katangian yan ay yung kanyang trigger. Kumbaga yung trigger niya mapapagkatiwalaan at maganda. Magandang pangpalo, repeated shots, fast and easy. Yun ang mga kasi yung iba malalayo ang travel, mahaba yung yung slack. Ito ay kumbaga ay na-modified na niya yung kanyang trigger pull. Ang sabi pa ay ito pa yung ordinary niyang blue, yung Norinco NP blue, yung simple lang hindi yung ay napakamura, nasa 25,500 lang. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na. Baka nagmura pa ngayon, 25,000 dahil sa dami ng competition. Alam naman niyo, nagbabago-bago ang presyo ng baril. Nasa lang yan, 24,500, wala pang 25. Na yan high capacity na yan. May magazine na yan ang magazine niya ay 14 plus 1 rounds. 45 caliber na. So isa rin ito sa magandang pagpilian kung low budget ang hinahanap ninyo. Okay, ang sabi pa dito ay ang isa pang ng Norinco ay high cap and semi-automatic pistol with 1.27 barrel, 14 rounds. Yan. So, yan ang niya. Standard ang niya, barrel niya 5 inches. 1.27. Okay? So 5 inches ang kanyang Norinco NP 1911 double stack first shoot and range review. Collie Outdoors. Marami nang nag-review nitong at hindi ko natitingnan yung review. Wala naman ako nabasa na negative na review. At pare-pareho lang naman ang mga review nito. So ayun, pare-pareho lang ang sinasabi. 5 pounds ang 5 pounds ang kanyang trigger pull. Maganda rin sa maganda rin sa precision. Pelt recoil is manageable. Yung ramdam mo yung
yung kanyang recoil ay manageable naman yung kanyang recoil. So, suma total, wala naman akong masamang nakikita dito sa Norinco na NP44. So, kaya naman nating bilhin yan at ang presyo ay wala pang 25K. So, kaya nasa sa inyo na yan. Pag ako tinanong, sinasabi ko lamang yung tumitingin din tayo sa research para naman kasi pag ako yung nagsasabi, baka sabi naman ninyo ako lang ang nagsasabi nun. So maganda na yung nagsasabi tayo. Tama Ang overall length niyan, ang haba niyan ay ganito lang kahaba, isang dangkal lang. Isang dangkal ko lang 1.12 overall length ay 1.20 mm lang. Ito lang 220 lang ito. 220 mm. Yan 2. Isang dangkal lang. 220 millimeters lang. 20 cm, 20.2 cm lang ang niya, ang overlet. Standard ang kanyang at ang kanyang bigat, yun nga 1.4 kilo. Okay, so ito ay all steel. Kaya ito ay isa sa mga pino-promote ng Norinco. Ito yung isa nila, ipino-promote nila ito kasi nga pangmasa ang presyo, hindi na ang quality ay pang competitive din yung quality niya kung titingnan natin. At gustuhan ko dito, mura. Alam naman natin, pagka mura, hindi naman natin pwedeng ikumpara naman to sa medyo mga mamahalin. Okay, baka naman tayo tama lang yung presyo niya. Alam naman natin, sa mga beginner, maganda na ito. Hindi na masamang tinapay, kumbaga. Okay, so yan ang ating research sa Norinco NP44. Siyempre, pagka nagtatanong, titingnan natin yung gumawa. Okay, at titingnan din natin yung mga qualification. So far, yan lamang ang masasabi ko sa inyo. At wala naman akong nabasa na hindi naman ako makakapagsabi ng nito. Hindi naman ako nagkamero nito, sa totoo lang Nagkamero ako ng Norinco pero naibenta ko kagad dahil nag-abroad ako. So, ang isa lang ang nakikita ko lang sa Norinco ay sobrang tigas ng bakal. Awang ko lang ngayon yung mga lumabas ngayon dahil yung mga lumang Norinco, ang titigas ng bakal. Suko ang mga gunsmith. Talaga namang pababagahin mo muna, ididistimpla mo muna bago mo mamasin. At sa sobrang tigas minsan nagkakrak. Yun lamang ang pero yung mga labas ng Norinco ngayon, hindi ko na alam Yun yung mga sinauna pang Norinco. So hanggang ngayon, matagal na ako hindi nakakawak ng Norinco dahil nga walang made in China dito sa Kuwait. Okay, so yan, at babasahin lang natin yung ating weekly highlights ng ating ito na yung ating weekly highlights ng ating community spotlight. Okay, si Joran de Pilotero ay shout out sa iyo. Joran de Pilotero, meron kang 40 engagement. Shout out sa iyo My Geographic, meron kang 19 engagement. Shout out sa iyo Norman Paul, meron kang 49 engagement. Shout out sa iyo Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out sa iyo Rinaldo Arsenio, meron kang 71 engagement. So yan, mag-like lamang kayo at mag-share ng ating mga video para mapasama rin kayo dyan sa ating mga community spotlight. At shout out sa mga kababayan ko sa
Pinamalayan Oriental Mindoro. Doon sa dati kong machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro, meron na kami dyan bagong Papa Burger sa pagmamanage ng bunso kong anak na si Elmer Jr. Bisitahin ninyo sa halagang 40 pesos. Buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat sa inyo lahat.